Dear IFM, bago ang lahat, hayaan niyo muna akong batiin kayo ng isang magandang gabi. Tawagin niyo lang ako sa pangalang Kaylin, 29 years old, Tubong, Maynila. Matagal-tagal na rin akong nakikinig sa programa ninyo, Mayora. Pero, ngayon lang ako nagkaroon ng dahilan na magpadala at magbahagi ng sarili kong kwento sa inyong lahat. Magsisimula ang lahat noong nakilala ko si Jacob. Nagkakilala kami, Mayora, dahil sa isang kaibigan. Naging malapit sa isa't isa na nauwi sa ligawan. Mayora, si Jacob yung tipo ng taong hindi nahihiya na sabihin kung ano ang nasa isip niya. At sa tuwing sinasabihan niya ako ng maganda, hindi ko napipigilan ng sarili ko na kiligin sa mga salitang ginagamit niya. Alam mo, konting-konti na lang matutunaw na ako. Kanina ka pa nakatitig sa akin, oh. Sorry. Masyado na pala akong nahalata. Oo, halatang halata ka kaya. May dumi ba ako sa mukha kaya ka nakatingin? Hindi. Wala naman. Ano lang kasi, hindi ko lang mapigilan yung sarili ko na mapatitig sa'yo. Ay, sus talaga. Bobolahin mo na naman ako, no? Ikaw, Jacob, ha? Nagpapapansin ka lagi eh. Lagi mo na lang akong binubola. Hindi ba pwedeng kahit minsan lang magsabi ka naman ng totoo? Bakit? Hindi naman kita binobola. Kasi totoo mga sinasabi ko. Alam mo, ikaw lang tong hindi naniniwala sa mga sinasabi ko. At sigurado ako na hindi lang ako nagsasabi sa'yo na maganda ka, di ba? Ayan na naman. Librahin mo na naman ako ng mga kung ano-anong pick-up lines mo. Anong pick-up lines? Hindi nga. Seryoso ako. Maganda ka talaga. Kaylin, alam mo, maputi ka, matangkad. Alam mo kung ano yung pinaka nagugustuhan ko sa'yo? At ano naman yun? Yung ngiti mo. Ay, nako. Pero sige, oo na. Tatanggapin ko yung papuri mo sa akin dahil marami talaga nagsasabi na maganda daw yung ngiti ko. Di ba? Sabi ko naman sa'yo eh. Hindi talaga kita binobola. Oo na, hindi na. Tsaka kaya ganito lagi yung ngiti ko kasi hindi ako naghihinayang na ipakita ang ngipin ko dahil gumagamit ako ng Goodbye sa Tooth Decay Unique Toothpaste everyday. Sigurado ako na tong mga lalaking nasa paligid natin, panay ang sulyap sa'yo, di ba? Siyempre, naiingit sila sa akin dahil akong kausap mo eh. Hoy, Chico ba? Kala mo, tumigil ka nga dyan. Bakit? Alam mo, ang malas ng lalaking nang iwan sa'yo. Tanga-tanga niya para pagpalit ka sa iba, no? Talagang tanga siya. Ilang beses ko rin siyang pinagsabihan nun, no, na tanga-tanga siya. Nako, nagpakatanga at nagpatawad pa ako pero wala pa rin. May ganun siguro talagang mga lalaki na kahit paulit-ulit mo nang pinapatawad, paulit-ulit ka pa rin niloloko. Ay, sorry kung medyo tunog bitter ako Hindi ko lang talaga maiwasan kapag naaalala ko yung damuhong ex-boyfriend kong yun. Ayos lang, naiintindihan naman kita eh. Wala ka na bang balita sa kanya ngayon? Wala na tsaka pakialam ko ba sa kanya, 'di ba? Alam mo, hindi ko talaga alam kung ano yung nagustuhan ko dun eh. Manloloko naman yun. Tapos hindi rin naman ako nagagwapuhan. Mas maliit pa kaya yun kesa sa akin. Tsaka ikaw kung may balak kang bulahin ako ng bulahin, abay, mag-isip-isip ka na ngayon. Dahil wais na to, no? Hindi na ako nagpapauto. Ba't pati ako nadamay sa ginawa niya sa'yo? Nagpapaalala lang po. Baka kasi may balak ka, kaya huwag mo nang ituloy. Oy, Kaylin, magkaiba kami ng ex-boyfriend mo. Sigurado ako sa bagay na yun. Alam ko naman yun. Ang sinasabi ko lang, kung may balak ka lang din naman nalokohin ako, may isasabay ka ring ligawan, ngayon pa lang, itigil mo na. Hindi na ako magbibigay ng mga pangalawang pagkakataon sa mga lalaking manloloko lang naman. Ang dapat sa kanila nga iniiwasan at kinakalimutan. Sa tingin mo, isa ako sa kanila. Ganun ba yun? Hoy, uulitin ko. Pinapaalalahanan lang kita. Alam mo kapag nakita ko yung ex-boyfriend mo na nanloko sa'yo, susuntukin ko talaga siya ng matindi. Nang dahil sa kanya, kaya ganyan na rin yung tingin mo sa akin eh. Nang dahil sa mga kalokohan ng mga manlolokong lalaki na yan, pati kaming mga matitinong lalaki, nadadamay na rin.
Kaya nga challenge sa inyo yun, di ba? Hmm. Gumawa ka ng paraan para hindi ko maisip na eventually lulukuhin mo lang rin ako. Alam mo, kahit hindi mo naman sabihin sa akin yan, papatunayan ko pa rin naman sa'yo na totoo ang nararamdaman ko eh. Hindi kaya baka hanggang salita ka lang dyan? Hindi! Araw-araw kong patutunayan sa'yo na hindi ako hanggang salita lang. Mayora Iska Morena, hindi rin nagtagal, sinagot ko si Jacob. Naisip ko kasi na bakit ko pa patatagalin kung mahal ko na rin naman yung tao, hindi ba? Kaya naisip ko na oras na rin siguro para hayaan ko ang aking sarili na maging masaya. Sa loob ng ilang buwan, naging masaya naman ang pagkasama namin ni Jacob, Mayora. Mabait, mapagmahal, lahat nasa kanya bilang isang kasintahan para sa akin. Pero hindi ko inakala na maagang susubukin ang relasyon naming dalawa ni Jacob. Ay, sa wakas dumating ka rin. Pakatagal naman. Sabi ko 4:00, di ba? Mag-aalas 8 na ng gabi. Sorry, may pinuntahan pa kasi ako kaya ngayon lang ako nakarating. Sana man lang nagsabi ka, di ba? Para hindi ako naghintay ng matagal. Ano bang meron at nag-aapura ka na papuntahin ako dito? Wala naman tayong usapan na magkita ngayon ah. Ano ang tingin mo sa akin? Kabit na kailangan by schedule ang pakikipagkita ko sa'yo. Ha? Teka, Kailin, may problema ka ba? Ba't parang antaray mo? Oo, may problema ako. May malaking problema tayo. Anong sinasabi mo dyan? Nakita mo yung maliit na kahon dyan sa lamesang nasa gilid mo? Bakit may pregnancy kit ka? Ginamit mo ba to? Malamang! Hindi mo alam yan? Binili ko lang ba yan para paglaruan? Isang buwan na kasi akong hindi dinadatnan, Jacob. At ngayon lang to nangyari. Kaya naisip ko na baka buntis ako. Kaya ayan, gumamit ako ng pregnancy test. Anong resulta? Tingnan mo kung gusto mong malaman. Anong ibig sabihin ng 2 linya? Congrats! Tatay ka na. Seryoso ka ba, Kailin? Kita mo 'di ba? 2 linya yung nandyan. Ibig sabihin lang nun, buntis ako at ikaw ang tatay. Paano yan? Ano nang gagawin natin? Mali to eh. Anong gagawin natin ngayon? Teka lang, Kailin. Dito pwede. Di pa ako handang maging tatay. Ayoko pa. Kailin, hindi to pwede. Ano? Anong hindi ka pa handang maging tatay? Sira ulo ka pala eh! Kinakama-kama mo ako tapos hindi ka pa handang maging tatay? Lumuwag ba yung tornilyo sa utak mo? Malay ko bang mabubuntis ka? Sira! Ilang beses kitang sinasabihan na gumamit tayo ng protection pero ikaw tong may ayaw kaysa ganyan, ganito! Tingnan mo ngayon! Buntis na ako! Sana kasi inaalam mo kung kailan ka pwedeng mabuntis at sinabi mo sa akin. Aba! May amnesia ka ba? Sinasabi ko pa sa'yo na fertile ako, pero anong sinasagot mo sa akin? Hindi ako ganyan, hindi ako ang bahala, magtitiwala ka lang sa akin, marunong ako sa ganito. Tapos ngayon naka-jackpot ka na bigla-biglang ganto? Kailin, hindi pa ako handa. Ayoko pa. Ganto, gawin mo yan ng paraan na. Palaglag mo. Tama. Palaglag mo yan. Diyos ko, Jacob! Hindi ka ba nag-iisip? Sira ulo, mamamatay tao ka rin pala. Wala pa namang buhay yan eh. Dugo pa lang yan. Pwede pang alisin yan eh. Ayoko! May buhay na to. Ano ka ba? Anak nating 2 to. Bakit ka naman papatayin? Sige, kung hindi mo ipapalaglag yan, pues mag-isa kong palakihin yan. Anong sinabi mo? Kung gusto mong magpatuloy pa ang relasyon natin to, aalisin mo yung bata sa sinapupunan mo. Hindi pa ako handang maging magulang, Kailin. At alam mo sa sarili mo na hindi mo pa kayang maging ina. Patanggal mo na yan hanggat maaga pa. Aabot hanggang langit ang galit ko kay Jacob. Hindi ako mapaniwala sa bagay na gusto niyang ipagawa sa akin. Pero, sa huli, nang dahil sa pag-ibig, nagawa ko ang pinagagawa niya sa akin. Pinalaglag ko ang sanay, una kong anak. Uy, ayos lang ba siya? Kanina pa yan umiiyak eh. Ewan ko nga rin.
Nag-aya lang uminom pero hindi niya naman sinasabi kung anong problema niya. Baka nag-away na naman sila ng boyfriend niya. Bakit hindi mo tanungin para malaman natin? Ayoko nga. Baka mamaya sa akin pa magalit yan. Hayaan mo lang siya. Magsasalita rin naman yan maya-maya. Nagbubulong-bulungan ba kayo dyan? Rinig na rinig ko kayo. Ay, naririnig mo pala kami. Ano ba kasing problema, Kailin? Pwede mo namang sabihin sa amin para lumuwag din ang dibdib mo. Gusto mong malaman kung ano yung problema ko? O naman, para makatulong kami kung sakali. O sige, sabihin ko sa inyo. Ang pinoproblema ko yung Speaking of the devil, ayan! Nakikita mo yung pangalan na yan? Yang sira ulo na yan yung problema ko. Teka, sasagutin ko para malaman yung dahilan kung bakit parang ang gusto kong patayin yung hinahiupak na to. O, sandali lang kayo ila-loudspeaker ko. Hello, Kailin? Nasaan ka ba? Kanina pa kita hinahanap, sabi ng mama mo, umalis ka raw. Saan ka napunta? Wow! Concern yan? Parang totoo Teka, Kailin? Lasing ka ba? Nasaan ka ba? Susunduin kita. Akala ko ba ako lang yung mahal mo? Akala ko ba ako lang yung paninindigan mo? Pero bakit ganun yung nangyari, Jacob? Alam mo, kasalanan mo lahat ng to kasalanan mo! Wala lang talaga akong choice. Wala lang tayong choice. Kaya pinalaglag natin yung bata. Natakot lang tayo. Ako, pwedeng matakot. Pero ikaw hindi, kasi ikaw ang lalaki. Dapat nga ikaw yung mas matapang sa ating dalawa Pero anong ginawa mo? Mas natakot ka pa kaysa sa akin Ayan, ano nangyari? Nakagawa ko ng malaking kasalanan sa mismong kadugo ko. Sa mismong dapat na anak ko. Nasaan ka ba? Please naman sundan kita dyan. Usapan natin to, Kailin. Ayoko kitang makita. Ayoko, goodbye. Kailin, halika na. Ihahatid ka na ni Paolo sa inyo. Kailangan mo nang umuwi. Ayoko. Huwag niyo bitawan niyo ako. Ayoko. Mas mabuti pa siguro, Ani. Dito na lang muna si Kailin. Hindi siya makakabiyahe ng ganyan. Ako na lang ang magsasabi sa mama niya na dito siya nakitulog. Ay, sige, ganun lang ha. Mayora Iska Morena, alam ko naman na dapat hindi si Jacob ang sinisisi ko. Pero kung hindi dahil sa kanya, hindi naman ako makakagawa ng isang malaking kasalanan. Ng mga panahon na yun, magkahalong galit at pagmamahal ang nararamdaman ko. Hindi ko alam, Mayora, kung ano ang uunahin. O dapat bang pareho ko silang alisin sa aking puso? Mayora Iska Morena, kahit anong pagsuyo, ginawa sa akin ni Jacob. Pero nanatili pa rin akong matigas. At kahit ganoon, hindi ko maitatanggi na sa kabila ng lahat, mahal na mahal ko pa rin si Jacob. Gusto ng pakiramdam mo? Ayos na. Hindi na ako ganun kalungkot. Ay, isa pa. Paano naman kasi ako hindi magiging okay? Palagi mo ako kinakausap tapos tinadala mo ako kung saan-saan. Baka kasi ibang maisip mong gawin kapag hindi kita nilabas-labas at kinausap. Sa totoo lang, naisip ko na rin na magpakamatay kasi sobrang bigat na Ganun pala yung feeling kapag nagpalaglag ka. Na wala nga yung responsibilidad mo, pero yung konsensya yung kalaban mo. Bakit ka ba kasi pumayag kung ayaw mo naman pala? Natakot din ako. Natakot ako na baka hindi ako maintindihan ng mama ko. Hindi na ako tanggapin. Pero kahit na, kung ako dun sa boyfriend mo, pinanindigan ko yung bata. Anak ko yan Dugot laman ko yan. Maski siya kasi,
Natakot din kaya nagdesisyon kaming ipalaglag na lang. Alam mo, Paolo, hindi lang si Jacob ang sinisisi ko eh. Mas sinisisi ko yung sarili ko. Kasi bakit ako nagpadala sa takot? Dapat nga ako yung naging matapang dito. Dapat hinarap at tinanggap ko. Pero nasa huli ang pagsisisi. Hayaan mo na. Nangyari na eh. Ang mahalaga, humingi ka ng tawad sa Diyos. At syempre, sa anak mo rin. Tapos natuto ka rin sa ginawa mo na dapat next time, mas maging matapang ka. Ay, buti na lang nandyan ka talaga para kausapin ako. At higit sa lahat salamat kasi hindi mo man lang ako hinusgahan kasi siguro kung ibang tao yan, baka kung ano na masasakit na salita yung sinabi sa akin. Hindi ko na talaga ulitin yun. Umiti ka na dyan. Tapos ka na dun sa stage na malungkot ka. Mas lalo ka lang mai-stress. Sayang yung ganda mo kung palaging magkasulubong yung mga kilay mo tsaka nakanguso ka pa. Ay sus, ewan ko sa'yo. Yan, ganyan nga. Ngumiti ka ha. Tumawa ka. Maging masaya ka. Hindi naman kasi natin maiiwasan ng magkamali. Pero ang mahalaga, pagkatapos nun, may natutunan ka at hindi mo na talaga uulitin. Kaya huwag ka nang malungkot. Sayang ang ganda. Tigilan mo na nga ako. Umuwi ka na. Sandali lang. Mag-usap naman tayo. Ilang beses kitang tinatawagan at tinitext, hindi ka naman sumasagot. Palagi akong dumadaan dito sa bahay niyo pero hindi kita matsyempuhan. Ano ba kasing kailangan mo? Hindi pa ba malinaw sa'yo na ayaw kitang makausap? Kailin, pakinggan mo naman ang paliwanag ko, please. Alam kong malaki ang kasalanan ko. Aminado rin ako na duwag ako dahil hindi man lang kita nagawang panindigan. Imbis na ako tong magsabi sa'yo na kaya natin panindigan yung bata. Ako pang naunang nag-udyok sa'yo na ipalaglag na lang natin. Buti alam mo. Ang dami mong pinangako sa akin noon, Jacob. Paulit-ulit mong sinasabi na mahal mo ko, na hindi mo ko iiwan, na paninindigan mo ko, pero ano nangyari? Alam ko na, hindi lang kasi ako yung may kasalanan dito. Sa totoo lang, mas sinisisi ko yung sarili ko eh. Kasi sumunod ako sa'yo kahit alam kong mali. Kahit na alam kong malaki ang kasalanan ko. Kailin, kaya nga nandito ako para humingi sa'yo ng tawad eh. O tapos ano? Kapag nabuntis mo ko ulit, ipapalaglag na natin ulit kasi takot ka sa nanay mo. Kasi hindi ka pa rin handa. Hindi. Kailin, pangako ko sa'yo, hindi ko nagagawin yun. Mahal na mahal kita, Kailin. Hayaan mo kong bumawi sa'yo. Please, nakikiusap ako sa'yo. Please, patawarin mo na ako. Kahit anong mangyari, hindi na kita papahirapan. Promise ko yan. Hindi na kita sasaktan. Ikaw lang gusto kong mahalin ng sobre. Please, Kailin. Bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko pinakinggan ang pagsusumamo sa akin ni Jacob. At noong mga panahon, nalugmok ako sa kalungkutan, nasa tabi ko si Paulo. Na hindi rin nagtagal, umamin ng damdamin sa akin. Halos isang buwan din siyang nanligaw sa akin, Mayora. At sa huli, binigay ko na rin ang matamis kong oo. Pero, nung muli akong sinuyo ni Jacob, doon ko lang na-realize na siya pa rin pala ang nasa puso ko. Kaya, ang nangyari, naging salawahan ako. Natanggap mo na ba yung pinadala ko sa yung pera? 5,000 yun. Oo. Bakit mo nga pala ako pinapadalhan ng pera? Para lang mabili mo ang gusto mo. Masyado mo naman akong ini-spoil.
Hindi naman tayo mag-asawa. Doon din naman ang punta natin, di ba? Ha? O bakit? Ayaw mo ba? Hindi eh. Para kasing masyado pang maaga para isipin natin yun. Isa pa, kailan lang naman naging tayo, di ba? Ano naman ngayon? Gusto ko lang na mag-enjoy muna tayo. Hindi pa nga kita napapakilala kina mama eh. Hinahinay lang. Siyempre, hindi naman agad-agad. Mag-iipon muna ako ng pera dito tapos pag-uwi ko, magpapakilala ako sa pamilya mo. Kapag pumayag na sila, magpapakasal na tayong dalawa. Kaya nga nagtatrabaho ko ng mabuti dito para mas mapanindigan kita. Siguro ganito na lang. Magtrabaho ka na lang muna dyan na magtrabaho at wag mo na akong isipin dito. Mahirap kasi kapag ang dami-dami mong iniisip. Mapipressure ka lang lalo. Baka mamaya kapag na-pressure ka na, biglang ayaw mo na sa akin. Di mangyayari yun, sa'yo pa. Ang dami ko ng pangarap na kasama ka. At gusto ko na ikaw ang kasama kong tumupad noon. Kaya, hintayin mo ako dyan ha. Babalik din ako. Oo naman. At kahit malayo tayo sa isa't isa, huwag mong kakalimutan na mahal na mahal na mahal kita. Oh, ayos ka lang ba babe? Kanina ka pa tahimik dyan ah. Malalim yata iniisip mo. Iniisip ko lang kung saan ko kukunin yung mga nireseta sa yung vitamins ng doktor. Tapos syempre, dapat regular din ang check-up mo. Mukhang kailangan ko maghanap ng trabaho na may mas malaking sahod ah. Ano ka ba? Huwag mo na masyadong isipin yun. Kung ano lang yung kaya mong ibigay, ayos lang yun. Magkukulang yun. May extra naman ako ah. Malaki naman yung kinikita ko sa online teaching tapos okay na yun. Nahihiya na ako sa'yo. Oh, bakit naman? Simpleng pagbibigay lang ng allowance para sa check-up mo, hindi ko pa magawa eh. Paano na lang kapag nagpakasal na tayong dalawa? Babe, okay lang yun. Anak natin pareho to. Ibig sabihin, pareho tayong may responsibilidad kaya dapat lang na magtulungan tayo. Ngayon, medyo ako yung mas may extra na pera kaya ayos lang kung hindi mo pa kaya magbigay ng ganong kalaki. Talaga? Hindi ka magdedemand? Hindi. Kasi nakikita ko naman na ginagawa mong lahat na makakaya mo para lang na portahan kami ng anak mo. At sa pagbubuntis kong ito, masaya na ako. Pinatunayan mo kasi sa akin na iba na yung Jacob na mahal ko noon sa Jacob na ngayon. Ginagawa ko lang ang responsibilidad ko bilang tatay sa magiging anak natin. Kahit anong mangyari, hindi ko nahahayaan na may mangyari sa kanyang masama. At syempre, pag lumabas na siya, araw-araw kong ipapakita sa kanya kung paano itrato at mahalin ng isang babae. Gagawin ko yon sa pamamagitan mo. Oo mga idol, tama kayo ng narinig. Ilang buwan na kami magkarelasyon ni Jacob kahit boyfriend ko na si Paolo ng mga panahon na yun. At ng panahon na yun, idol, nasa ibang bansa si Paolo. Kaya nga siguro nagkaroon ako ng lakas na loob na maging isang salawahan. Ang problema nga lang, nabuntis ako ni Jacob. Kaya halos araw-araw ako nag-iisip kung paano ako magsasabi ng totoo kay Paolo. Sigurado ka bang ayaw mong malaman kung magiging babae o lalaki yung anak natin? Ayoko, di ba? Para naman surprise. Tsaka, dalawang pangalan ang iisipin pa natin kasi panlalaki dapat ba o pambabae? O siya, sige. So, ano nga bang magandang pangalan? Ito kasi naisip ko lang pagka lalaki, syempre, ganda-ganda ng pangalan ko eh. Kaya Jacob Jr. na lang, di ba? Uy, ang pangit pakinggan, babe. Tinatamad ka lang mag-isip ng pangalan eh. Ganda kaya, JJ, o di ba consistent? O ikaw, ano bang gusto mo? Gusto ko yung maiksi lang para naman may dating.
Tunog mayaman at gwapo. Oo nga, tunog mayaman at gwapo. Kagaya ng, Jacob, di ba? Seryoso na kasi, ano ka ba? Ang gulo-gulo mo eh. Dali na, mag-isip ka na. Paano kaya kung... aray, ang sakit. Babe? Jacob, Babe, manganak ka na? Hindi nga. Teka, sandali lang. Huwag ka muna manganak, okay? Dadalhin muna kita sa ospital. Diyan ka lang, ha? Tatawag ko ng tricycle. teka Jacob, kumalma ka nga. Hindi pa ako maanganak, no? Ha? Hindi pa ba? Bigla kasing umaaray eh. Akala ko manganak ka ni. Ano ka ba, babe? Sa susunod na buwan pa yung kabuhanan ko. Makataranta ka naman ng ganyan. So, bakit ba sumakit ang tiyan mo? Eh, kasi sumipa si baby. Hindi yata nagustuhan yung Jacob Jr. na pinangalan mo. Ngayon pa lang alam ko wala nang test yung anak ko. Sumisipa pa. Oh, ayan. 'Di ba? Oh, tingnan mo, sumisipa. Oh, hawakan mo yung tiyan ko dito sa gilid. Dali. Dito sa kanan? Oo, dyan. Ayan, oh, sumisipa. Aray, ang sakit. Ang galing. Sumisipa nga siya. Ayaw kasi ng Baby. Junior. Si Papa to. Ayaw mo ng Jacob Jr., no? Kaya sinisipa mo si Mama. Sige. Hindi ka na namin papangalanan nun, okay? Excited ka na bang lumabas, ha? Alam mo, kami rin sobrang excited nang makita ka. Oh, ayan. Tumigil na siya sa pagwawala. Thank you, babe, ha? Sa pagdadala ng baby natin. Grabe. Hindi ko in-expect na ganito pala kasi at nakaka-excite kapag alam mo magkaka-baby ka na, no? Kaya, babe, thank you talaga, ha? Wala yun. Thank you din kasi hindi mo ko iniwan. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Bakit naman kita iiwan? Mahal na mahal kita, di ba? Lalo na ngayon, magkakaanak na tayong dalawa. Babe, paano kung malaman mong may itinatago kong sikreto sa'yo? Sabihin na natin na may iba pala akong boyfriend. Anong gagawin mo? Oh, syempre, paglalaban kita. Hindi ka magagalit sa akin? Hindi mo ko hiwalayan? Syempre, magagalit ako sa una. Tatanong ko kung bakit. Bakit mo pa sinikreto sa akin? Bakit ka may iba? Hindi ba ako sapat? Mga ganun. Pero, alam mo, sa bandang uli, tingin ko papatawarin pa rin kita. Bakit? Kasi may anak tayong dalawa, kaya no choice ka na lang. Hindi sa ganun. Papatawarin kita. Kasi mahal kita eh. Yun lang yun. Alam kong may pagkukulang din naman ako kung bakit mo nagawa yun sa akin. At pwedeng dahil sa hindi kita kayang mabigyan ng magandang buhay. Kaya, patatawarin kita. Alam mo, kulang pa nga yung mga ginagawa ko eh. Pero hindi mo ko iiwan. Hindi. Hindi mababawasan ang tiwala mo sa akin? Mababawasan, oo, pero siguro naman matatabunan yun ng pagmamahal, di ba? Bakit mo natanong? Wala lang. Napaisip lang ako. Bakit? May nagugustuhan ka na bang iba? Hindi. Ano ko ba? Alam mo namang ikaw lang. Saka hindi kita magagawang ipagpalit sa iba. Ang tanga ko na lang kung mas pipiliin ko ang iba kaysa sa'yo. Ang swerte-swerte ko na kaya sa'yo ngayon kasi mayaman ako sa pagmamahal mo. At palagi akong sigurado na hindi mo talaga ako iiwan. Kumbaga tayong dalawa na talaga habang buhay. Oh, Paulo? Kailan ka pa dumating? Tama nga ang narinig ko. Buntis ka nga. Paulo, hayaan mo ako magpaliwanag. Nagkabalikan na kayo ni Jacob? Paulo, please. Uulitin ko, Kailin. Magsabi ka ng totoo. Nagkabalikan na ba kayo? Aminin mo na dahil alam ko ng lahat Alam mo na? na nagkabalikan kayong dalawa ni Jacob. At yan buntis ka. May nagsabi sa akin na nakita ka niya na naglalakad at malaki ang tiyan. Ngayon, gusto kong malaman kung totoo bang nagkabalikan kayo.
Paulo, kasi ganito yan. Oo, hindi lang ang gusto kong marinig! Ano? Oo! Nagkabalikan kami ni Jacob. At oo, buntis ako. Patawarin mo ko, Paulo. Hindi. Bakit, Kailin? Bakit? Bakit? Bakit hindi ka na lang nagsabi ng totoo? Nabigla lang kasi ako nang sinagot kita eh. Hindi ko nga alam kung bakit kita sinagot. Paulo, sorry. Ibig sabihin, hindi mo talaga ako minahal? Ha? Ginamit mo lang ako dahil sa pera? Paulo, hindi ko naman sinasadya eh. Magsasabi naman talaga ako sa'yo ng totoo pero hindi lang ako makahanap ng tiyempo. Ayaw mo lang sabihin dahil napapakinabangan mo lahat ng pinapadala ko sa pera! Minahal kita eh! Sineryoso kita! Pero ginamit mo lang pala ako! Hindi naman sa ganun, Paulo. Hindi naman sa ganon! Ganon yun! Makarma ka sana sa ginawa mo sa akin! Tandaan mo, tapos na tayong dalawa! Paulo! Paulo, sandali! Paulo! Mayora Iska Morena. Pagkatapos noon, hinayaan ko na lang si Paulo. Naisip ko na siguro mas maigi na rin yun kesa sa lokohin ko pa siya ng mas matagal. Hindi nga lang yun ang plano kong paraan ng pagsasabi ng totoo sa kanya. Pero alam ko naman na anumang paraan ang gawin ko upang magsabi ng totoo sa kanya, masasaktan siya. Sa ngayon, nagkasama pa rin kami ni Jacob at malapit na rin ang aking kabuwanan. Hinihiling ko pa rin sa Panginoon na sana dumating ang araw na magawa kong patawarin ni Paulo. Na sana tuluyan ng maging maayos ang lahat. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Mayora. Hanggang sa muli, Kailin.